So, pang ilang araw na natin dito, sir? Nung nakaraan, 4 na araw eh. Tapos bumalik uli ngayon. 5 araw natin. So, first din ang impeachment ni ano ngayon. Ha? So, ano sa palagay mo, itong bilang natin sa Senado, mananatili ba yan? Sa ngayon, kanina binabantayan natin, talagang nahirapan sila. Kahit na nag-minority si Mitsubiri at si JB, ang bilangan pa rin 11-13. So, talo pa rin sila ng dalawa. So nakikita natin kapag ka sinurf na nila yung warrant of arrest kay Chief Escudero galing sa Ombudsman, tsaka kay Jinggoy, tsaka kay Joel, so tatlo na naman yung matatanggal. So yun ang posibilidad. So minamadali nila yun, baka isabay nila yun eh. Pero sa ngayon mahirapan sila kasi nagbabantay yung tao eh. Kanina nakikita natin parang gusto nilang hatakin uli yung numbers eh. Nahirapan sila, kaya ang numbers kanina ulitin natin, kahit sumama na si Mitsubiri at saka si JBR ito, ang bilang pa rin 11 at saka 30. So lamang pa rin talaga yung May bilang pa rin tayo. so yun yung palagay ko na kailangan ma-maintain. Takot na rin kasi sila eh. Alam nila na magkakagulo talaga. Kasi yung tao, ano na eh, kumbaga sa ano, hindi na natin kailangan pag-usapan eh. Niloloko na tayo, ginagago na tayo, winawalang hiya na tayo. Wala na tayong maasahan eh. So anong gagawin ng taong bayan? Yun na lang ang binabantayan eh. Pag hindi pa nanindigan ang Senate, tapos ayaw manindigan ng Supreme Court, kasi yung Supreme Court dapat may statement na sila eh. Bawal dalahin ang sino mong Pilipino sa ibang bansa kung wala ka pang kaso rito. Kasuhan ka rito. Willing naman si Bato eh. Willing siyang dito mag-hearing, willing siyang dito hatulan, willing siyang dito makulong. Ganun rin naman si PRRD. Bakit hindi nalaro? May problema talaga. Kailangan manindigan na yung Korte Suprema natin. Magsalita na sila. Ako mag-ingulan lahat. Ang mga development natin, yung batch ni Bato na sinagtala 18 sa PMA, nagpakawala sila ng statement in support kay Bato. Ngayon, anong naging epekto nun? Yung ibang retired military ngayon, medyo nahahatak na nila yung simpatya nitong mga kabatch ni Bato. Kung present kayo nung ginawa natin yung no holds bar ng mga, hindi kayo nakapasok nun eh. Kasi iniiwasan natin na patwist ng media. Yung ibang general doon na mabatikos doon sa 18 marin, na-satisfied din sila. So dahan-dahan na nakikita natin, nahahatak natin yung mga iba pang retired military. Tapos yung simpatya ng mga active, dahan-dahan rin nahahatak natin. So pag nagsanib ngayon yung simpatya ng active military, retired military at taong bayan, tapos na yung boxing. Yun na lang hinihintay natin eh. So hindi natin na ayaw natin na magulo, ayaw natin kasi kung nandito kayo nung araw na nagkaputukan, di ba nag-uusap kami ni Captain Dado, nagkaputukan yung tropa, pinersa yung mga anti-riot team natin eh. So biglaan yun, ang narinig nila yung putok. So yun yung hindi natin mapigilan eh, yung damdamin ng taong bayan. Pero naglabas kagad ang statement ng Malacanang, wala daw NBI sa loob ng ano na yung gabi na Para yun. sa kaalaman nyo, lahat, ay share nyo, nung araw na yun, nag-o-obserba tayo dun sa kabila. Na-obserbahan nyo naman, ang dami nila doon hapon eh. Nung magdidilim na, dahan-dahan nag-disperse sila. Pero nakita natin may movement na sila doon sa GSIS. So ang nakita natin galaw, hindi galing sa atin yan, galing doon sa mga naka-obserba. Gumalaw yung Makabayan, gumalaw yung grupo ni Trillanes, tapos ginamit nila yung pangalan ng NBI. May kasama sila eh. Pero dinidenied nga ng Palasyo, wala raw NBI. Sinasabi naman ni Matibag, wala kaming NBI dyan. Pero nung later on, sinabi niya, hindi, pinapull out na nga namin siya eh. Pero may mga lumabas na video na may NBI. Diba? So yung sinungalingan nila, hindi mo magtatakpan kasi may video.
silang isang NBI na nahuli ng Senado. Doon tayo nagtataka kasi hindi naman bobo yung taong bayan eh. Ang sabi nila doon sa nahuli, yun raw is volunteer driver ng NBI. Kailan ka nagkaroon ng volunteer na driver ang NBI? Eh, mag-volunteer ka, driver ng NBI, wala kang sahod, volunteer ka. So doon tayo na, yung mga pronouncement nila, pinagkakanulungin sila. Nagsisinungaling talaga sila. Nakikita ng taong bayan. Ngayon, ang plano talaga nila ron, kaya sila nandun, harangin yung pagdating ni Bato. Kasi ang nakalagay doon sa guidelines, kailangan para mapalitan mo yung majority, minority, magpalitan, makuha mo yung numbers, kailangan 13 eh. Kung wala si Bato ron, hindi sila umabot ng 13, 12 lang. So may posibilidad malaki magtabla. So inaabangan talaga nila si Bato na huwag maka-attend. Kasi botohan yun eh. Eh nakalusot. So hindi nila ma-attend, hindi nila nalusutan sila eh. So gumawa sila ng senaryo. Pero sa atin, alam natin, hindi nila uli si Bato. Sa atin, baka mag-create sila malaking kayo, sunugin yung Senate or what. Yun ang kinakabahan natin kasi may kapasidad silang gumawa ng gano'n eh. Ang tanong, bakit si Aplaska ang sinibak? Yun ang malaking tanong, sir. Bakit siya sinibak? Kasi kabat siya ni Bato. Wala pang walang investigasyon, sinibak eh. Dapat nag-imbestiga muna bago sinibak. Tapos sino sumibak sa kanya? Ombudsman. Wala siyang jurisdiction dyan eh, Senate yan eh. Yan eh, isang parte ng 3 branches ng government. May sarili siyang patakaran, may sarili siyang seguridad. Yan dating, yung Senate, ang nagbabantay talaga dyan, kung di ako nagkakamali noon pa, Marine Corps talaga. Marine Battalion ang nagbabantay dyan. So hindi papabayaan ng, bakit Marine Battalion, hindi police? Para magkaroon ng weight and balance. Pero ang nagtataka tayo rito, yung letter na hiningi ni Matibag sa GSIS, humingi raw ng tulong sa NBI yung GSIS para sa security. Anak ng dating, 2,000 yung police rito eh. Hihingi sila sa NBI. Ang daming police dito noon. Hindi ka maniwala yung drama nila. Anyway, malapit na sila kasi ang logic natin, natural natin, pag yung nagsisinungaling, nagsinungaling sa umpisa yan. Lahat ng sasabihin nila sa susunod, puro kasinungalingan. Bakit? Pinoprotektahan lang nila yung unang kasinungalingan na ginawa nila hanggang madetin sila. Yan ang nangyayari sa kanila. So ito, bago tayo magtapos mabilis to. Ito yung makikita mo yung alyansa noong liberal sa administration. Bakit sila nakipag-alyansa sa administration? Panahon ng matandang Ferdinand Marcos, kung babalikan natin, liberal yan eh. Liberal si President Edralin Marcos Sr. Liberal siya. Ngayon, nung tatakbo siyang presidente, nag-shift siya, nasyonalista. So iniwan niya yung liberal. Nanalo ngayon yung nasyonalista. Panahon rin ni Ferdinand Marcos Sr. halos mawala na yung liberal. Post-war, sinuportahan ng US ang liberal. Kaya alam natin na nagsusuporta dyan hanggang ngayon